Magandang araw mga boss, dito tayo sa part 4. Linisin ko naman itong throttle body niya. Pero bago yun, hugutin ko muna itong socket wire dito sa throttle body. Kailangan kasi mga boss, mai-disconnect nyo muna yan. Ayan mga boss, i-disconnect ko na. Tapos gagamit ako dyan ngayon ng socket wrench na number 10 para maluwagan ko yung tatlong nut dito sa throttle body at yung isang bolt. Pati yung dalawang bolt dito sa bracket ng radiator hose, niluwagan ko na rin. Tapos, gamit muna ako ng plier, iliis ko muna itong clamp dito sa coolant hose ng throttle body. Bali, meron siyang dalawang coolant hose. Siyempre, meron din yung dalawang clamp na ililis ka. Para nga matanggal sa pagkakaipit itong dalawang coolant hose dito sa throttle body mo. Tapos, pwede mo na ngayon bunutin itong dalawang coolant hose dito sa throttle body. Kung medyo makapit yung coolant hose, ang gawin nyo, gumamit kayo ng plier. Ayan yung gamitin yung pantulak para mabunot itong coolant hose. After nyan, gamit ka ng socket wrench na number 10 para tuluyan mo nang matanggal yung mga niluwagan mong nut, pati yung tatlong bolt dito sa ibabaw ng throttle body mo. Importante kasi na matanggal mo muna itong holder ng upper radiator hose mo. Dito kasi nakabracket yan sa throttle body. Ayan mga boss, tingnan nyo, iangat ko itong upper radiator hose para matanggal ko itong holder niya. Ayan yung holder, di ba? Natanggal ko na. Gagamit ka ulit ngayon ng socket wrench na number 10 para maluwagan mo naman yung tatlong nut na natitira pa dito nga sa throttle body mo. Ayan mga boss, maluwag na. Pwede nyo na ngayon tuluyang luwagan para matanggal nyo na nga itong mga nut dito sa ibabaw ng throttle body. Para nga itong throttle body nyo, mabunot nyo na yan. Ganun lang naman siya kadali mga boss, kumbaga basic na basic at kayang-kaya nyong gawin kung ganitong klase yung sasakyan nyo. O ito na ngayon yung throttle body niya, nakita nyo naman, hindi naman siya masyadong marumi mga boss, kaya lang syempre, utos ng customer, susunod tayo. At ito yung gasket niya, tinanggal ko rin para linisan. Hindi ko naman sinabing walang dumi yan, pero tama lang din para palinisan ni customer dahil nga sa kagustuhan niya na sa pagbiyahe niya, wala daw siyang isipin, kaya pinagbigyan ko na lang para linisin niya itong throttle body niya. Sa paglinis nga nitong throttle body, gumamit lang muna ako ng gasolina. Tapos toothbrush. Ayan o, kung makikita nyo, ililinis ko itong throttle body niya. Hanggat maaari mga boss, yung pinaka-plate dito sa loob ng throttle body, huwag nyo siyang itutulak. Pwede kasi magkaroon na ng problema yan after yung maglinis. Basta, alalay lang, pwede nyong kuskusin yung loob niyan, pero dahan-dahanin nyo lang na huwag nyong mapersang maitulak yung plate niya. Pwede kasing masira na yung mechanism niyan. Kaya dapat dahan-dahan lang hanggang sa matanggal yung carbon na kumapit. Pero dito sa housing ng throttle body nyo, okay lang kuskusin nyo yan para malinis. Basta ang ingatan nyo lang yung pinaka-plate dito sa loob ng throttle body, huwag nyo siyang pepersang itulak. Kasi nga, konektado yan dito sa motor ng throttle body nyo. Pwedeng mapersa yun at masira. At kung sa palagay nyo, natanggal nyo na yung mga matitigas na kumapit na carbon dito sa loob ng throttle body nyo o dito sa plate nya, pwede nyo na ngayong gamitan yan ng pang-spray. Para yung mga sumiksik na carbon dito sa plate, matanggal siya or mawas out. Mas matipid kasi na gasolina muna yung unang gagamitin yung panlinis para yung mga carbon na kumapit dito nga sa loob ng throttle body nyo, lumambot siya. Siyempre, gamit yung toothbrush, sasabayan nyo rin ng pagkuskus. O ayan mga boss, malinis na, di ba? Sunod ko naman sa lilinisan itong gasket niya. Pwede kasi may mga nakakapit dyan na carbon, kaya kailangan linisan nyo rin yan. Para pag inilagay mo nga yung throttle body mo, maganda yung pagkakalapat niya dito sa gasket. At after nyo yan malinisan, kung may panghangin kayo, di mas okay, hanginan nyo yan. Diba? Para siguradong malinis. Tapos dito naman sa pagkakabitan mo ng throttle body sa intake manifold niya, importante rin na kahit man lang yung bukana o kung saan naabutin yung basahan mo para malinis mo yung loob niyan, pwede mo siyang kuskusin mga boss para matanggal mo yung mga carbon na kumapit dyan. Total, natanggal mo na rin lang yung throttle body, di ba? O dilinisan mo na rin yan. Kung hanggang saan lang naman yung maaabot. Pag okay na, o pwede mo na ngayon ibalik itong gasket niya sa dati niyang position. Siyempre naman, ilapat mo nang maayos itong gasket niya dito sa intake manifold para wala siyang singaw, o, di ba? Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong nilinisan mo na throttle body mo, o di ba? O malinis naman siya. Hapyaw-hapyaw lang paglinis mga boss, okay lang yun. Pangmahalaga yung mga carbon dito sa loob ng plate na kumapit, matanggal nyo, malaking bagay na yun mga boss. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakalapat mo ng throttle body, o ipakapit mo na yung tatlong nut niya na number 10 dito sa throttle body, di ba? Ganun lang muna yung gawin mo. Pag okay na yung pagkakakapit ng mga nut, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10. Medyo higpitan mo na ng kaunti yan, wag mo muna siya i-final syempre. Tapos, i-connect mo muna yung socket wire mo dito sa
throttle body. Ayan mga boss, yung inilagay ko. Ayan yung socket wire niya na hinugot ko kanina. Tsaka nyo ngayon ilagay na itong bolt na number 10. Para apat na yung tornilyo na nakalagay nga dito sa throttle body nyo. Tsaka nyo ngayon i-final na yung higpit dito nga sa apat na tornilyo niya. Kaya nga pala mga boss, ito palang socket wire ng throttle body nyo, may holder yan. At naka-bracket din yan dito sa ibabaw ng throttle body nyo. Kaya nilagyan ko rin yan ng nut. Pero mamaya ko na yan hihigpitan. Ilagay ko muna itong holder ng upper radiator hose. Ayan yung nilagay ko mga boss. Tapos yung dalawang nut na number 10. Dahil dito naka-bracket yan sa throttle body niya, ipinakapit ko na rin yan sa thread niya. Tsaka ako ngayon, yung dalawang bolt dito sa holder ng radiator hose, inilagay ko na rin yan. Ayan mga boss, yung inilalagay ko. After ko maipakapit yung mga bolt and nut dito sa ibabaw ng throttle body, syempre, ipa-final ko na ngayon yung higpit. Ayan na-final ko na higpit sa dalawang nut. Ganon din sa dalawang bolt ng holder ng upper radiator hose. Hinigpitan ko rin yun. At dahil sa okay na, nire-check ko ngayon yung bawat higpit ng mga bolt and nut dito sa ibabaw ng throttle body. Ganda kasi mga boss na naninigurado tayo pag gumagawa. At dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa dalawang coolant hose ng throttle body. Siyempre, huwag niyong kalimutang ilagay yan mga bossing. Isaksak nyo ng maayos yan. Siyempre naman dapat wala siyang singaw. Para hindi siya magkaroon ng leak at pag okay na, gamit ka ulit ng plier mo para mailagay mo naman itong clamp dito sa bawat coolant hose mo. O di ba? Napakadali lang naman. Nalinis mo na itong throttle body mo, nailagay mo na siya ng maayos, tapos silipin mo ulit, check upin mo pag okay o wala kang nakalimutan, okay na. Pwede mo nang ilagay itong inlet hose niya dito sa throttle body. Tapos isunod mo naman sa ilalagay itong cover ng air filter housing mo. Di ba? Ganun lang naman siya ka-basic. Siyempre, maging maselang ka naman dito sa paglagay mo ng inlet hose mo dito sa throttle body at cover ng air filter. Dapat dito naman sa cover ng air filter, maayos yung pagkakalapat niyan dito sa housing ng air filter mo. Tsaka mo ngayon ikalawit yung dalawang clip niyan. Pag okay na, pwede mo na ngayon linisan itong mass airflow sensor. Sa pagtanggal niyan, madali lang. Nakita nyo naman, di ba, nakadisconnect na yung socket wire na nakalagay dito sa mass airflow sensor. Tapos gumamit ako ng Phillips screw para matanggal ko nga yung dalawang screw. Tsaka ako ngayon, iangat na or hugutin na itong mass airflow sensor para nga linisan ko yan. Sa paglinis niyan mga boss, kita nyo naman wala namang masyadong big deal, di ba? Bali, i-spray nyo lang yan para yung kumapit na alikabok or dumi dito sa mass airflow sensor nyo, matanggal. Pwede rin sa bawat pag-spray na gagawin mo, ipagpag mo itong mass airflow sensor para kung may kumapit na dumi dyan, matanggal or bumitaw. Pag okay na, huwag nyo muna siyang ibabalik sa dati niyang position. Patuyuin nyo muna. Punta ka muna dito sa solenoid valve mo at sa filter niya. Sa pagtanggal nun, siyempre tanggalin mo muna itong engine cover. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na nut dito sa ibabaw. Ayan yung nakita nyo, niluwagan ko tapos tinanggal ko yung nut. Tapos dito naman sa gilid niya, luluwagan nyo lang yung dalawang nut niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko lang yung dalawang nut na number 10. Tsaka nyo ngayon, iangat na itong engine cover. O di ba? Basic. Kaya lang, nung tinanggal ko yung engine cover, amoy tain ng daga, mga bossing. Kaya ang ginawa ko, hinanginan ko yan. Dahil nga sa merong nagkalat na mga tai-tai ng daga dito sa ibabaw ng valve cover. At dahil sa okay na yung pagkakahangin ko, punta naman ako dito sa adjuster ng alternator. Gagamit ako dyan ng box wrench sa number 12 para matanggal ko itong bolt dito sa alternator niya. Ayan mga boss, yung tatanggalin ko na bolt. Tapos dito naman sa kabilang dulo ng adjuster, meron siyang nut na tatanggalin ako. Number 12 din yan. Ayan mga boss, tatanggalin ko itong nut para matanggal ko na itong adjuster ng alternator. Tapos sugutin ko na itong socket wire dito sa solenoid valve. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench sa number 10 para matanggal ko naman yung bolt dito sa solenoid valve. Ayan mga boss, yung niluluwagan ko. Bolt yan na number 10. Pag maluwag na yan, pwede nyo na yung kamayin para tuluyan nyo ng matanggal itong bolt. After ko matanggal yung bolt, itutulak ko naman itong alternator para matanggal ko dito sa pulley itong fan belt niya. Kailangan kasi mga boss matanggal nyo itong fan belt niya dito sa pulley ng alternator. Tapos hilahin nyo ngayon itong alternator para bumuka yan nang sa ganon maluwagan nyo itong cap ng filter ng solenoid valve. Pero bago ko gawin yun, hugutin ko muna itong solenoid valve. Sa pagtanggal nitong solenoid valve mga boss, ikot-ikutin nyo siya. Pag medyo matigas, sikwatin nyo siya gamit yung flat screw. Pero dahan-dahan lang.
Baka mamaya madamis naman itong solenoid valve nyo, maputol yan, gastos. O ayan na mga boss, natanggal ko na itong solenoid valve niya. Sama rin kasi yan mga boss sa lilinisan ko. Tapos, isunod nyo naman sa tatanggalin itong filter. Gumamit kayo dyan ng Allen wrench para matanggal nyo nga itong cup niya. Ayan mga boss, oh, gumamit ako ng Allen wrench tsaka ako luluwagan itong cup ng filter. Ayan, di ba? Maluwag na siya. Pag maluwag na, pwede mo na ngayon tanggalin itong filter niya. Kamayin nyo na yan, para mas madali nyo matanggal itong cup ng filter nyo. Ayan, tanggal na, di ba? Tsaka nyo ngayon hugutin itong filter. Ayan siya. Sama rin yan sa lilinisin ko. I-sprayan nyo lang naman yan mga bossing. Pero unahin kong sprayan itong solenoid valve niya. Tapos yung cup at yung filter, i-sprayan nyo lang din hanggang sa luminis na siya. At habang naglilinis ako mga boss, mag-shoutout muna ako. Unahin natin si Gabs Venture ng Kuwait, si Joe Pala Vlog ng Qatar, Kuya Ted Vlog ng Dubai, Fernan Kasin, mekaniko siya, Mang Urot Channel ng Dubai, at syempre kasama rin natin sa shoutout sina Sadi 021710 at Delphin ng Baguio City. Dagdag ko na rin si Justin Oxiano ng Quezon City. Kasama si Alexander De Los Santos. Sa inyo mga boss na sinoutout ko, maraming salamat sa panonood, sa pagsuporta nyo, at sa mga comment nyo, maraming salamat. Dalangin ko, sana lagi tayong ingatan ng Panginoon. Siyempre kasama dyan yung mga viewers, pati na rin yung basher. Yung ibang basher kasi, ginagamit lang yan ni Taning para pahinain yung loob ng gustong mag-DIY. Kaya niya minamali itong mga gawa ko dito sa video. Pero yung na may personal na sa akin, iba na yun. Anak na ni Taning yun. Ayaw niya kasi yung mali malantad para meron pang mabiktima. Sabi niya, masakit daw sa tenga yung mga patama ko. Hindi naman patama, yun totoo yung sinasabi ko, sumbong yun ng customer. At wala naman pangalan yun, inaako mo lang, ilagay ko na itong map sensor. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang screw dito sa mass airflow sensor nyo. Gagamit lang naman kayo dyan ng Phillips screw. Tsaka nyo ihigpitan ng maayos itong dalawang screw dito sa mass airflow sensor. Dahil sa okay na, i-connect ko na itong socket wire niya dito sa map sensor. Yun lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, pakiabangan sa last part. Dahil nga ang gusto pa ni customer, iscan ko pa raw itong makina niya. Sa akin mga boss, okay lang yun dahil nga sa kabibili lang ni customer itong sasakyan niya para malaman niya kung meron itong fault code. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!